Umuulan na naman ng usap-usapan sa social media matapos lumabas ang balita na posibleng magbabalik sa politika si Ferdinand Bongbong RRD na maaring magdulot ng mainit na pagbanggaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang political analyst, kung mangyari man ang pagbabalik ni FPRD, tiyak na maapektuhan ang political landscape sa bansa dahil sa kanilang magkakaibang pananaw at posisyon sa ilang issue. Marami ang nag-aabang kung paano ito makaapekto sa mga susunod na eleksyon o sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng haka-haka, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni FPRD tungkol sa kanyang plano. Gayunpaman, pinaghahandaan na ng Malacanang ang posibleng senaryo kung sakaling magkatagpo ang dalawa sa publiko. Ayon sa ilang insider, umiikot na ang mga briefing at strategy sessions upang matiyak na handa ang administrasyon sa anumang political tension na maaring lumitaw sa hinaharap. Samantala, nag-iingat naman ang publiko at mga obserbador sa politika sa kanilang reaksyon, habang patuloy na sinusubaybayan ang bawat kilos at pahayag ng dalawang personalidad. Naniniwala ang ilan na magiging matindi ang diskusyon at debate sa politika, subalit mahalaga umano na manatiling mahinahon at nakabatay sa tamang impormasyon ang opinyon ng bawat mamamayan. Sa ngayon, abangan ang susunod na kabanata sa posibleng pagbabalik ni FPRRD at ang magiging epekto nito sa administrasyon ni PBBM. Ng posibleng mangyari mamaya-maya. Ngayon mga ka-reaction, ito po yung pinakamalupit dyan. Ito po ang banat ni Conti. Conti na lang ang natitira. Magtatago ba siya sa bato forever? Pero that's unlikely. At paano yon? Senador siya. Di ba kung government official ka nga, maka-absent ka lang ng ilang araw na walang leave, ang bigat ng parusa o ang bigat ng impact sa sweldo mo, hindi siya nagtatago. Oy, Conti! Attorney Cristina Conti, hindi siya nagtatago. Hindi siya nagtatago. Nag-iingat siya, baka makidnap na naman. Hindi siya nagtatago, pabor nga kami na hindi muna siya magpakita. Baka yung atensyon ng taong bayan patungkol dito sa flood control sa nakawan sa gobyerno at sa mga katiwalaan ng Bongbong Marcos administration ay mapunta kay Bato de la Rosa, mailigaw na naman ang taong bayan. Nung nakaraang panahon, di ba, namatay si Tantong ko mga ka-reaction. Kung natatandaan ninyo, mainit at pumuputok po ang balita doon sa Hollywood ba yun? Na Beverly Hills. Na si Tantong ko ay natodas at nasa loob ng kwarto itong si Palaka. Ngayon, para mailigaw nila na malinis yung kalat-kalat na pulburon doon sa lamesa, pinauli po at pinadala sa dahig ang Pangulong Duterte na wala po ang atensyon ng taong bayan, media at international community sa nangyaring katarantaduang kaatikan nila doon sa Beverly Hills. Pero maya-maya mga ka-reaction nung nagkaroon na po ng natapos na po ang investigasyon, pinatawag po basta-basta ni Donald Trump si Bongbong Marcos doon sa White House. Tapos binastos na niya ng binastos si Bongbong Marcos doon. Pagtagin mo, state visit, ang kinakausap niya, mga media, kinukwento si Obama, tsaka itong si Hillary Clinton habang nasa harapan niya itong si Bongbong Marcos. Patawa-tawa, hindi alam kung ano sasabihin kasi alam po ng, ni Donald Trump kung anong katarantaduan meron itong si Bongbong Marcos. Nako! O diba, Senator Bato, huwag ka muna lumabas. Baka madala sa'yo yung atensyon, i-divert na naman nila yung atensyon. Makikidnap ka. Huwag kang lalabas. Ito pa bakit? Ito po si Tutasen. Meron po siyang banat kay Bato de la Rosa, si Tutasen. Alam po ninyo si Tutasen, talagang kakampito ni Bongbong Marcos. At itong si Pinky Lacson, talagang lawyer siya ni Bongbong Marcos. O ayan po mga ka-reaction, ito. Ano sabi ni Pinky Lacson dito mga ka-reaction? Sabi niya, yung sinabi ni Saldico, parang lawyer siya, lawyer. Hindi siya senador. Attorney, gusto niya maging attorney. Lalaki ka ba, sir? Lalaki ka? Tanong lang, lalaki ka ba? Gusto mo maging attorney? Maraming hindi lalaking attorney, mga babae, gano'n. Oo. Kasi sabi ni Madam Yumaong Miriam Defensor Santiago, sumalangit nawa,
double, ano ka daw, meron kang double agent ka daw, double agent. Tinawag ka niyang Pinky ha, hindi ako ha, sumunod lang ako sa kanya, idol ko yun eh. Yung sinasabi ni Saldico on social media, as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para sa presidente, that I will attest na hindi totoo. Piroy mo yan. Paano mo nalamang hindi totoo yun? Yun talaga absolutely untrue or completely false. Nako! Paano nangyari yun? Paano mo nalaman? Nandun ka ba? In-explain sa'yo during election. Ilang maleta naman ang binigay sa'yo ni Bongbong Marcos? Tanong lang, maleta, ibig sabihin yung maleta pambakasyon. Rimowa. Marami daw Rimowa doon sa Malacanang. Namimigay siya ng freebie, Rimowa. Nakatanggap ka ng Rimowa? Pinky nakatanggap. Hindi yung hindi yung may 48 million doon sa Rimowa. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, nag-giveaway daw sila ng Rimowa. Alam mo, yung panahon ng eleksyon. Di ba mga ka-reaction, kailangan nating linawin kay Pinky Lacson, Sir, makinig ka. Makinig ka, matanda ka na, malapit ka na. Alam mo ba na hindi ka lawyer ni Bongbong Marcos, senador ka? Bakit you attest? You attest na hindi totoo, pinatutunayan mo na hindi totoo? Yung talaga absolutely true or completely false? Talagang halatang bayad na bayad Anak ka ng... Talagang halatang nagpapaka-abogado ka, sir. Hindi ka abogado, sir. Kaya iwas na iwas ka kay Marcoleta, di ba? Anak ka ng... Kaya mga ka-reaction, ditong si Pinky Lacson, napaghahalata na po ito. Paano ka nanalo ng 2025, sir? Paano ka nanalo? Wala naman masyadong bumoto sa'yo. Paano ka nanalo? Yun ang malaking katanungan. Paano kayo nanalo? Ikaw, si Tuta Sen, si Bam Aquino, si Kiko Basin. Tinatanong ng taong bayan, paano kayo nanalo? Hindi naman kayo binoto ng taong bayan. Anak ka ng... Okay. Nanalo kayo dahil marami kayong boto. Saan ang galing? Anak ka ng... Tanong lang, saan ang galing yung boto mo? Binoto ka ng mga idol, may idol sa'yo. Okay. Dami naman. Ang dami naman may idol sa'yo, sir. Nako, ito mga ka-reaction to. Totoo po ito, mga ka-reaction, ha. Totoo po ito. Sabi ko, di parehas din kasi si Hungab. Tao yan ni Duterte. Para ako na rin nilabanan si Duterte. Yun ang dahilan kung bakit ako tinanggal agad sa Meko. Dahil hindi ako tumakbo. Pinapatakbo daw itong si Sylvester Bello, mga ka-reaction. Bibigyan siya ng 1 billion ni Bongbong Marcos. Anak ka ng... Lalabanan po niya si Ungab. Pagka-kongresista doon sa Davao. Anak ka ng... Hindi po pumayag itong si Sylvester Bello dahil meron po siyang tinatawag na sentido komon, at pangalawa, meron siyang delikadesa, at pangatlo, hindi siya matakaw sa salapi dahil alam niya, hindi niya dadali sa impyerno. Nako. Alam po ninyo, hindi ako nagtataka ako sa mga magnanakaw na kaya nilang nakawan ng kanilang bayan, magsimula sa presidente hanggang doon sa konsyal ng baryo, na kaya nilang nakawan ng kanilang bayan at akala nila umuunlad sila. Hindi nila alam na pag-iiwanan na tayo ng buong mundo! Anak ka ng... Ito po sinabi na po yan ni Carpio, succession clear under constitution. Mga reaction, ito si Tuta Sen, pakinggan po natin. Talaga yata si Tuta Sen, gusto niyang makorner itong si Bato de la Rosa ng mga kidnapper. Alam mo, gusto mo talagang makidnap si Bato de la Rosa o hindi? alam mo. Ito po mga reaction. Sana kung hindi mo kaya, hindi mo dapat kay hiniling na makuha mo yung chairmanship niya, especially vice chair. Alam mo, kaya niya. Kaya lang kikidnapin siya. Gago ka ba, Tuta Sen? Asan yung Pepsi ko dito? Yung Pepsi ko, asan? Pepsi ko, asan Pepsi? Ay. Tuta Sen, totoo ba yung bali-balita na marami kang tinotorjak bukod kay Helen Gamboa? Totoo ba yung balita na may mga babae ka? Walang yaka, Tuta Sen. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Okay. Hindi totoo yung sinasabi ni Angeliana. Hindi totoo yung sinasabi ni Angeliana na may pagka mangkanor.
ikaw ang Mangkanor na Senado. Mangkanor. O pakinggan po natin si Mangkanor, gusto yata niya makidnap itong si Bato de la Rosa. Pakinggan po natin si Mangkanor. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. SP yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi, walang, yes natin in God. Sir, ano yun? Teka muna, sandali. He has not gotten in touch with me since the break. So is that okay na hindi niya nadedefend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, siya naman ang chairman eh. Mga vice chairman na sila eh. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Is that okay na hindi nila nade-defend yung agency na dapat i-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, Talagang malupit po itong si Mangkanor no? Hindi talagang gusto po niya talaga mahuli si Bato de la Rosa. Gusto na naman niya may makidnap, gusto na naman niya mailihis ang atensyon ng tao bayan dito sa korupsyon na kinasasangkutan po ni Bongbong Marcos, na di umano si Bongbong Marcos ay talagang matakaw sa salapi, sabi po ni Saldico. Si Bongbong Marcos bangag sa salapi, mga kareaksyon. leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Di ba? Hindi naman chairman si si Bato de la Rosa Mangkanor. Hindi naman chairman si Bato de la Rosa Mangkanor. Hindi siya chairman. Ano siya ngayon? Umiiwas siya sa mga kidnapper. Napapaligiran siya ng mga kidnapper. Mangkanor! Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala siyang Meron ako mga namimiss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant? Wala. He's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would we be safer here, considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. Ibig sabihin hindi po siya safe sa Senate.
taong nakatira sa lansangan. Sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Nako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito, pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito, ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Nako, mga ka-reaction. Grabe Good po. morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury car